ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas nating naririnig na dapat ay sundin lahat ng sinasabi ng ating mga magulang. Pero walang magulang ang perpekto dahil kahit sila ay pwede ring magkamali anumang oras. Ikaw kabarangay, anong dahilan ng unang beses na pagtatalo ninyo ng magulang mo? Ang sabi nila mga kapuso ay magulang ang gagabay sa ating mga anak para maging mabuting tao tayo. Pero wala namang perpektong tao dito sa mundo. Kaya kahit mga magulang natin anumang oras ay pwede ring magkamali. Mga pagkakamali na minsan anak naman ang kailangan na umunawa at magbigay ng pag-intindi. Dear Papa Dudut, just call me Micah, 35 years old, nagtatrabaho sa isang admin office dito sa Marikina. Matagal ko nang gustong sumulat at magkwento sa inyo ng buhay ko. Mahirap lang ding isingit sa schedule ko dahil sa ako'y certified working mom. Dalawa na kasi ang anak ko tapos ay pareho pa kami ng asawa ko na may trabaho. Pero ganun pa man ay sinisigurado namin na may oras kaming mag-asawa para sa mga anak namin. Papadudot, ang ikakwento ko talaga sa inyo ay yung buhay ko noong dalaga pa lamang ako. Nasa third year college ako nang mamatay si daddy. Housewife si mommy kaya naman napilitan ako noon na mag-working student. May nakakabatang kapatid ako at 8 years ang pagitan naming dalawa. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay nagkaroon ng trabaho. Ako na ang tumayong breadwinner sa pamilya namin. Mahirap, papadudot, pero patuloy kong kinakaya noon sa paglipas ng mga taon. Mabuti na lamang at nakilala ko si Efren, ang boyfriend ko noon na palaging nandyan para sa akin, papadudot. Grabe, ang sarap ng mga in-order mong pagkain. Lalo na tong dessert nila na halo-halo, sweetie. Nabusog ka ba, sweetie? Sobra! Mabuti naman, kasi medyo mahirap din talagang puntahan ang restaurant na to eh. Ang traffic talaga papunta dito. Pero sulit naman kasi masarap yung mga pagkain nila. At sobrang favorite ko talaga sa mga in-order natin, yung asparagus cannelloni pasta. The best! Yun din talaga ang unang-una kong nakita sa menu para sa'yo. Kasi alam ko na mahilig ka sa pasta. At hindi yun pwede mawala kapag kakain tayo sa mga restaurant na gaya nito. Siyempre naman. Number 1 yun sa hinahanap ko sa menu sa tuwing mag-check ako ng mga restaurant sa internet. Sweetie, birthday nga pala ni Lola sa susunod na linggo. Makakapunta ka ba? Naku, hindi ko pa sure kasi medyo busy kami ngayon sa office eh. Tambak kami ng deadline para sa end of the month ng mga report. Ah, ganun ba? Sayang naman kasi ang tagal ka na rin nilang hindi nakikita eh. Sorry sweetie, tambak lang talaga ng trabaho sa opisina. Pero pagkatapos naman ng buwan na to, medyo maluwag na ang schedule ko. Kaya makakadalaw na ulit ako sa bahay niyo. Ayan, sige. Excited na rin kasi sila ulit na makita at makakwentuhan ka. Lalo na si Mami. Naku, wala naman kaming ibang pinag-uusapan ni Lola at Mami mo kung hindi yung tungkol sa plano natin para sa future. Alam mo naman ang mga yon. Excited na magkaroon ng apo sa atin. Kaya palagi ka nalang kinukulit. Darating din naman tayo dyan. Hindi pa nga lang ngayon. Alam ko. At yun din naman ang sinasabi ko sa kanila. Marami pa tayong ibang priority sa buhay na kailangang unahin. Mabuti nga nabibigyan mo pa rin ako ng oras sa mga date na kagaya nito. Mansa rin natin ngayon. Kaya dapat lang na magbigay pa rin ako ng oras para sa dinner date na to. Pero tama ka. Marami pa tayong priority sa buhay. Lalo na ako. At kauna-unahan sa priority ko na yon ay mapagtapos ng pag-aaral ang kapatid kong si Donna. Ilang taon na lang din naman at makakagraduate na siya ng college. Hindi pa naman ako naiinip. Huwag ka mag-alala, sweetie.
Thank you ha. Sobrang understanding mo talaga sa sitwasyon ko. Siyempre naman, mahal kita eh. Tsaka ilang taon na lang naman, makakagraduate na si Donna sa college. Pagkatapos nun, pwede na tayong gumawa ng 12 anak. Uy, anong gagawa agad ng mga anak? Magpapakasal muna tayo, no? Tsaka grabe, 12 anak talaga. Oo, para makabuo na kagad tayo ng isang basketball team. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Pero seryoso ako, sweetie. Thank you talaga kasi hindi mo ko masyadong pinipressure tungkol sa bagay na yon. Alam ko naman kasi ang sitwasyon mo nung umpisa pa lang. Kaya huwag ka mag-alala sa akin, sweetie. Maghihintay ako kasi alam ko na may hinihintay ako. Sigurado ako na sa huli, pakakasalan mo rin ako. Oo, dahil ikaw lang ang nag-iisang lalaki na gusto kong pakasalan at makasama habang buhay, sweetie. Papa Dudut, dati kong katrabaho si Efren at nagsimula kami bilang mabuting magkaibigan sa opisina. Nang mga panahon na yon ay pressured talaga ako sa pagiging breadwinner. Nagka-ulcer kasi ang kapatid kong si Donna at noong magamot siya ay si mama naman ang inatake ng mild stroke. Kagad naman siyang nakarecover pero ayun nga ang dami talagang gastusin at kinailangan ko ng pagkasyahin ang mga kinikita ko sa trabaho sa lahat ng kailangan naming pagkagastosan. May mga oras na naiiyak na talaga ako noon at si Efren ang palaging nasa tabi ko para makinig sa mga rant ko sa buhay, Papa Dudut. Doon nagsimulang lumalim ang friendship naming dalawa. Hanggang sa kalaunan ay naging magkarelasyon na nga kami. Tumibay pa ang relasyon na yon kahit lumipat na siya ng ibang kumpanya. Kasunod noon ay na-promote ako sa trabaho kaya kahit papaano ay mas tumaas ang sinasweldo ko. Doon kahit papaano ay unti-unting nagsimulang maging mas maayos ang buhay namin ng kapatid ko at ng mami ko, Papa Dudut. Ate Maika, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa kasi nagre-review pa ako para sa exam namin bukas. Pero nakapagsaing na ako ng kanin kanina. Sakto kasi may dala akong ulam dito. Tumaan kasi ako sa isang fast food restaurant kanina bago umuwi dito sa bahay. Kaya nakapag-take out pa ako nitong isang bucket ng fried chicken. Ayan, hindi ko na kailangan magluto. Dali na natin yung pagkain sa mesa, ate. Sige, tara. Ilalagay ko na sa mesa itong mga pagkain. Kukuha na rin ako ng mga plato at kubyertos. Nasaan pala si Mommy? Hindi pa nakakauwi, ate. Umalis siya kaninang mga hapon. Ang sabi niya, pupunta lang daw siya sa bahay ni Ninang at magmamadyong doon. Saglit lang naman daw siya tapos uuwi rin bago maghapunan. Pasado 7:00 na wala pa rin siya dito sa bahay. Baka pauwi na rin siya, ate. Ihahain ko na itong mga dala mo, ate. Okay, sige. Ito. Ay, ang swerte Andiyan ko na si talaga Mami. ngayong araw na to. At mukhang maganda ang mood niya. Oh, nakauwi ka na rin pala, Maika. Opo, kauuwi ko lang din po, Mommy. Ano po yung dala nyo? Bumili ako ng... inihaw na bangus at tilapia. Uy, wow! Parang may mini fiesta dito sa lamesa natin kasi ang dami nating ulam ngayon. Oo nga, no? Nakabili ka na rin pala ng pagkain, Maika. Maaga po kasi siyang nakapag-out sa opisina kaya nakabili siya ng fried chicken. Mami, ba't bumili kayo ng pagkain? Ang swerte ko kasi ngayong araw na ito. Nanalo ako sa mahjong. Kaya eto, naisipan ko na bumili ng pagkain para sa hapunan. Mabuti naman po at sinwerte na rin kayo sa wakas. Oo nga eh. Ilang araw na rin talaga akong minamalas. Ilang araw tuloy akong hindi makapag-ballroom dancing kasama sina kumare. Basta, Mommy, binigyan ko na po kayo ng pang-enroll nyo dun sa ballroom dance group na gusto nyong salihan, ha? Pero ang sabi nyo po, mas gusto nyong gastusin yun sa mahjong. Nabawi ko naman na yung perang naitalo ko nung mga nakaraang araw kaya may pang-enroll na ulit ako.
Tsaka hayaan mo na ako kasi alam mo naman na ito lang ang libangan ko eh. Mahilig talaga ako mag-ballroom dancing nung kabataan at natigil lang nang ipagbuntis kita. Alam ko po yun, Mommy. Kaya nga po hindi ko kayo binabawalan sa mga ginagawa nyo. Basta wag lang pong susobra. Lalo na sa pagsusugal Oo anak, huwag ka nang mag-alala sa akin. Matanda na ako at alam kong limitasyon ko. Alam ko rin ang tama at mali kaya hindi mo na ako kailangan paalalahanan pa. Ay, halika na. Kain na tayo habang mainit-init pa tong mga binili nating pagkain. Papa Dudut, maagang nga palang nag-asawa noon si Mami. 18 years old pa lamang siya nang ipagbuntis niya ako. At nagpakasal na rin sila ni Daddy noon. Wala raw siyang kaalam-alam sa buhay may asawa o pagiging nanay kaya lahat ng bagay sa buhay niya noon ay bago talaga. Wala na rin kasi siyang mga magulang o kapatid. Mabuti na lamang at nandiyan ang mga magulang noon ni Daddy para kahit papaano ay maalalayan siya. Sinabi niya rin na dahil sa maaga siyang naging nanay ay hindi niya nasulit ang pagkadalaga niya. Kaya nga nang mamatay si Daddy at nagkaroon na ako ng sariling trabaho ay nakita ko talaga ang pagbabago niya na para bang bumabalik siya sa pagkadalaga. Madalas siyang lumalabas kasama ng mga kaibigan niya. Nagsa-shopping kahit kailangan naming magtipid. Umaattend ng Zumba, ballroom dancing at kung ano-ano pa nakasama ang mga kaibigan niya. Papa Dudut, ayos lang naman sa akin basta alam ko na masaya si Mami sa mga ginagawa niya sa buhay niya. Mga bagay na magpapaligaya sa kanya sa pang-araw-araw ay masaya na ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masasabi ko rin, Papa Dudut, na maswerte ako sa boyfriend kong si Efren. Para kasing 3-in-1 na siya sa buhay ko. Boyfriend, tatay at best friend ko. Maganda rin talaga na nagsisimula ang relasyon sa isang malalim na pagkakaibigan kasi mas lumalalim din talaga ang feelings. Kaya naman alam ni Efren ang lahat ng isyu ko sa sarili ko at sa pamilya ko. Naging sandalan ko siya hindi lang sa saya kundi maging sa kalungkutan. Papa Dudut, solong anak nga pala si Efren ng mga magulang niya at panganay sa apo sa side ng mommy niya. Kaya naman excited na rin ang mga ito kung sakali man na bumuo na si Efren ang sarili niyang pamilya. Sa tuwing sasama nga ako sa family gathering nila ay panayang paramdam nila sa akin kung kailan daw ba namin sila bibigyan ng apo. Dinadaan ko na lamang sa ngiti at pagtawa ang sagot sa kanila. Mabuti na lang talaga at alam din ni Efren kung paano sabihin sa pamilya niya na marami pa kaming mga plano para sa mga sarili naming mga buhay, Papa Dudut. Panahon? Oh, Mommy! Ang aga niyo po yatang nagising ngayon. Ay, oo. Naka-attend pa nga ako ng Zumba dance sa may plaza kanina. Anong oras po yun? Mga bago pag alas 6 kanina pero saglit lang naman din ako doon. Parang masyado naman po yata maaga yon. Naku, ganun talaga kaaga mag-Zumba dance doon sa may plaza. Para raw maaga ring ganahan sa buhay. Pero umuwi nga rin ako agad kaya eto naisipan ko na magluto ng hotdog, sinangag na kanin, tsaka tosino para sa almusal natin. Ang dami niyo pong niluto, Mami. Minsan lang din kasi ako magising ng maaga kaya naisipan ko nang mag-asikaso ng almusal natin. Kaya nga po, medyo nagulat din talaga ako nang makita ko kayo nagluluto ng ganito kaaga sa kusina. Grabe ka naman sa akin, Maika. Marunong naman magluto ang mami mo. Alam ko po yon, Mommy. Medyo matagal na nga lang po nung huling beses nyo kaming pinagluto ng almusal ni Donna. Alam mo naman na lagi akong puyat at pagod sa ballroom dancing, kaya hirap na akong gumising ng ganito kaaga. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, palagi na akong mag-aasikaso ng almusal ninyo ni Donna. Okay lang po, Mommy. Kaya na rin naman naming asikasuhin ni Donna ang mga sarili namin. Ang mabuti pa, umupo ka na dyan at matatapos na ako sa pagsasangag ko ng kanin dito. Sige po.
Nasaan nga po pala si Donna? Ay, inutusan ko munang bumili ng pandesal. Pandesal? Ang dami na po nitong pagkain na nakahain dito sa mesa. Ano kasi? Kulang pa ng pandesal. Wala naman po mahilig kumain sa atin ng pandesal sa almusal, Mommy. Nung nakaraan nga po, inamag pa yung dinala ni Efren na tinapay kasi wala masyadong kumain sa atin noon. Kaya dapat hindi na po kayo nagpabili pa kay Donna. Hayaan mo na anak, kasi hindi naman masasayang yon. Paano pong hindi Pumasok na ako, masasayang? Di kasi nakalak yung pinto eh. Sino ka? Magnanakaw ka no? Umalis ka kung ayaw mong ipabarangay kita. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka dito. Teka, preno muna miss. Hindi ako magnanakaw, mas lalong hindi ako masamang tao. Bakit bigla ka nalang pumapasok dito sa loob ng bahay namin? Umalis ka na nga! Baby, sino ba tong babaeng to? Ba't ako pinapaalis nito? Anak ko yung si Micah, Jay. Anak mo naman pala eh. Ba't nga ako pinapaalis? Akala ko ba okay lang na pumunta ako rito sa bahay nyo? Alam mo, mabuti pa umalis na lang ako. Hindi! Saglit lang, Jay. Dito ka lang. Micah, anak. Sino ba kasi ang lalaking yon, Mommy? Ayun na nga. Bisita ko. Si Jay, boyfriend ko. Boyfriend? Boyfriend yung lalaki na yan? O bakit? Nagtataka ka pa? Hindi ba kita sa mukha kung bakit ako nagustuhan ng mama mo? Tumahimik ka dyan kasi hindi ikaw ang kinakausap ko. Mommy, ano po? Seryoso po talaga yung sinabi nyo? Boyfriend niyo talaga ang lalaki na to? Papa Dudut, yun ang unang pagkakataon na may pinakilala si Mommy na boyfriend niya. Ang sabi niya ay nagkakilala raw sila ni Jay sa Zumba class at si Jay daw ang Zumba instructor nila. Sa totoo lang ay bukas naman ang isip ko noon sa posibilidad na pwede magkaroon ng bagong pag-ibig ang mommy ko. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay nang makita ko na halos kaedad ko lamang ang Jay na yon. Hindi naman talaga ako judgmental pero sobrang nakakainis ang itsura niya, lalo na ang kilos niya. Kung makipag-usap siya sa akin ay para bang tagal na niya akong kilala. Sobrang feeling close talaga pero dahil ayokong maging bastos ay pinilit ko pa rin ang sarili ko na pakisamahan siya ng maayos. Papa Dudut, kinausap ko pa si Mommy ng masinsinan tungkol sa boyfriend niya. Sinabi niya na mahal niya raw ito at sana ay huwag akong magalit sa pakikipagrelasyon niya. Hindi naman ako magagalit kung sinabi niya lang sa akin ng mas maaga at mas hindi ako magagalit kung hindi isang macho dancer ang binoyfriend niya. Opo, Papa Dudut, tama ang mga nabasa niyo. Nalaman ko noon sa isang tita kong madalas kasama ni Mommy na hindi isang certified Zumba instructor itong si Jay at isa talaga siyang macho dancer sa bar na minsan nilang pinuntahan na magkakaibigan noon. Doon ako mas lalong nainis sa kanya, Papa Dudut, pero anong magagawa ko? Nanay ko siya at hindi ko siya pwedeng basta pagsabihan o pagbawalan sa mga gusto niyang gawin. Hinayaan ko na lamang muna si Mommy, Papa Dudut. Alam ko na kahit medyo pasaway siya, responsable naman siya sa mga kilos niya. Sakto pa naman na may out of town kami ng boyfriend kong si Efren para mag-celebrate ng aming anniversary. Ayoko na nga sanang tumuloy dahil isang linggo akong mawawala sa bahay. Pero kinumbinsi na ako ng kapatid kong si Donna na siya na raw muna ang bahala kay Mommy. Sinabi naman ni Mommy na hindi siya gagawa ng kahit na anong bagay na ikakasakit ng ulo ko. At habang nasa bakasyon kami ay hindi maalis sa isipan ko kung ano na nga bang mga nangyayari sa bahay. Hanggang sa makauwi na nga kami at hindi ko inaasahan ang bubungad sa akin noon, Papa Dudut. Grabe, nakakapagod talaga yung biyahe. Buti na lang hindi masyadong traffic. Teka, bakit ang kalat dito sa sala? Kanino tong mga t-shirt na nandito sa may sofa?
Nasaan ba si na Donna? Donna? Donna, nasa kwarto ka ba? Ate Maika, nakauwi ka na pala. Oo, kararating ko lang. Hindi ko na rin pinapasok sa Efren. Pinauwi ko na siya pagkahatid niya sa akin para makapagpahinga na rin siya. Ah, ganun ba? Akala ko nga matatraffic pa kayo. Tinatawag nga kita eh. Saan ka ba galing? Nagwawalis ako sa likod ng bahay kanina nung marinig kitang dumating. Ang dami na palang mga tuyong dahon doon. Okay. Gusto ko lang kasi talagang itanong kung kanino ba itong mga damit na nakakalat dito sa sofa? Ah, yan ba? Oo, mga panlalaki to eh. Kanino ba to? Ano kasi, ate? May t-shirt, sando, tsaka ano to? Shorts na panlalaki pa? Kanino ba talaga to? Ate Maika, kasi… Donna, nakapagluto ka na ba ng para sa tanghalian? Nagugutom na ako eh. Ikaw? Teka, anong ginagawa mo dito? Bakit galing ka sa loob ng kwarto ni Mommy? At bakit inuutusan mo ang kapatid ko na magluto ng pagkain para sa'yo? Teka lang sandali, Miss Beautiful. Isa-isa lang ang tanong. Yan ka na naman eh. Niraratrat mo na naman ako eh. May pangalan ako kaya wag mo akong tinatawag ng ganyan. Donna, ano ba to? Ba't nandito ang lalaking to? At galing pa siya sa loob ng kwarto ni Mommy. Ate Maika, ayun na nga. 2 araw na kasi ditong nakatira si Kuya Jay. Ano? Paano nangyari yun? Anong paano nangyari yun? Eh di pinatira ako ng mami nyo rito. Ayoko nga sana eh, kaya lang mapilit yung mami nyo. Patay na patay. Gusto lagi nakabakod sa akin. Iba rin talaga yung tabas ng dila mo, no? O bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah. Alam nyo, nagtsatsaga nga lang ako dyan sa mami nyo eh. Kung gusto mo nga, Miss Beautiful, isa na lang sa inyo ni Donna ang syutain ko eh. Pero pwede namang 2 kayo sabay. 3 tayo. Bastos ka! Ray, bakit mo ako sinampal? Kasi napakabastos ng bibig mo. Alam mo, mabuti pang umalis ka na dito sa bahay namin. Kasi tatawag na talaga ako ng pulis para ipadampot ka. Alis! Teka! Tumigil ka na sa paghampas mo sa akin! Kung hindi, tatamaan ka na talaga! Maika, anong ginagawa mo kay Jay? Pinapalayas ko na tong bastos na to, Mami. At ikaw, kapag hindi ka pa umalis, ipapapulis na talaga kita. Aalis na ako rito sa bahay nyo kasi rinding-rindi na ako dyan sa bunganga mo. Jay, saglit lang. Huwag ka umalis. Bitawan mo nga ako. Yang anak mo kausapin mo. Nanggigigil na talaga ako sa bunganga niyan ha. Alis na ako. Ipadala mo na lang sa akin lahat ng mga gamit na maiiwan ko. Wag mo na akong pupuntahan ha. Mga buwisit kayo. Jay, sandali lang. Hoy, mga kalat mo dito, huwag mong iwan. Dahil itatapon ko talaga yan sa basurahan. Sinasabi ko sa'yo, wala ka ng gamit na babalikan dito sa bahay namin dahil ako mismo magtatapon ng mga yan sa basurahan. Maika, ano ba? Bakit mo naman binastos si Jay? Ako pa? Ako pa talaga ng bastos sa kanya, Mami? Ate Maika! Bakit hindi niyo sinabi ni Donna sa akin na ilang araw na pala nakatira dito ang lalaki na yan? Maika, baka nakakalimutan mo na bahay ko to kaya karapatan ko na patirahin ang kahit na sinong gusto kong tumira dito. Oo nga po, bahay niyo. Pero Mami, pinapaalala ko lang po sa inyo na ako ang nagtatrabaho para sa lahat ng gastusin sa bahay na to. Kaya siguro naman po, may karapatan din ako na magdesisyon para dito. Ate! Anak lang kita. At ako pa rin ang masusunod dito. Ako pa rin, Maika. Dahil mami mo ako at mas matanda ako sa'yo. Oo nga pala. Anak niyo nga lang po pala ako. Anak na ilang taon na nagpapakapagod sa trabaho para lang maibigay ang lahat ng pangangailangan niyo. Mami, hindi naman po sa nanunumbat ako. Pero kasi parang pagod na ako. Pagod na ako maging anak niyo. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala noong malaman ko na 2 araw na palang nakatira si Jay sa bahay namin. Hindi naman kasi yon sinasabi ng kapatid ko at sa tuwing kukumustahin ko sila sa bahay ay palagi niyang sinasabi na ayos lamang ang lahat. Yun pala ay ayaw niya lamang ipaalam sa akin na pinatira na ni Mami yung Jay na yon sa bahay namin. Ang kapal ng mukha ng lalaking yon. Ayaw ng kapatid ko na masira ang bakasyon namin ni Efren kaya tiniis na lamang niya na pakisamahan si Jay. Nainis lamang ako sa part na hindi man lang naisip ni Mami na babae ang nakababatang kapatid ko.
Oo, boyfriend ni Mami si Jay pero hindi pa naman niya ito lubusang kilala. Paano kung masama pala itong tao at may gawing masama kay Donna? Palibhasa kasi ay sarili lamang ni Mami ang iniisip niya. Hindi na yata naalala noon na may dalawa siyang anak na babae na kailangan pa rin ng kalinga at proteksyon mula sa kanilang ina. Ang nanay ko ay nabubulag na sa pagmamahal at ibang-iba na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang dahil sa pangyayaring yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na pagtaasan ng boses si Mommy. Wala napuno na ako, Papa Dudut. Ayoko naman talagang isumbat ang pagiging breadwinner ng pamilya pero hindi ko kayang itik na sabihin ni Mommy na anak niya lamang ako kaya mas dapat akong sumunod sa kanya. Tama naman ako, hindi ba? Na hindi sa lahat ng oras ay tama ang mga magulang natin. Na hindi palaging tama ang sinasabi ng mga mas nakakatanda sa atin. Pero yun kasi ang gustong iparating ni Mommy sa akin, Papa Dudut. Na alam niya ang ginagawa niya at wala siyang nakikitang mali doon. Anong wala? Yung patirahin niya sa bahay namin ng isang lalaki na halos ilang buwan pa lamang niyang nakikilala. Hindi ba mali yun? Tapos mas matanda lamang ako sa mokong na yon ng isang taon. Yung ginagastosan niya yung taong hindi naman niya kaano-ano ay tama ba yon? Kaya naman hindi na ako nakatiis noon, Papa Dudut. Umalis na ako sa bahay namin at tumira muna ako sa tinutuluyan ni Efren. Mas nadagdagan ang inis ko nang malamang ko kay Donna na pinabalik ni Mommy si Jay sa bahay. Mula nga noon ay ayoko nang makarinig ng kahit na anong tungkol kay Mommy o sa ginagawa niya sa buhay niya, Papa Dudut. Nabayaran mo na ba yung tuition fee mo, Donna? Oo ate, kahapon lang. Mabuti naman. Di ba may sinasabi ka nung nakaraan na may kailangan ka pang bayaran dun sa ginagawa niyong research paper? Yun ba? Nabayaran ko na rin yun. Ha? Paano? Sobra kasi yung binigay mo sa akin na allowance nung nakaraang buwan. Ginamit ko yung natira para dun sa tinatapos naming research paper. Hindi ko napansin na sobra pala yung nalagay ko sa bank account mo. Mukha nga Ate Maika. Ang dami mo rin kasi yatang iniisip ngayon. Oo. Tambak na naman kasi kami ng trabaho sa opisina. Pero nakakapagpahinga ka pa rin naman ng maayos, di ba? Oo naman. Talaga? Hindi ka naman pinapabayaan dyan ni Kuya Efren? Naku, hindi. Alagang-alaga niya ako dito. Siya nga yung tagalaba at tagaluto dito sa place niya. Kapag uuwi ako dito, wala na akong ibang gagawin, kundi yung kumain at magpahinga na lang. Mabuti naman kung ganun. Kasi kapag nalaman ko na hindi kanya inaalagaan, aawayin ko talaga siya. Huwag kang mag-alala sa akin kasi alagang-alaga niya ako dito. Okay, sige. Naniniwala naman ako kasi kilala ko yung si Kuya Efren. Alam ko kung gaano siya kaalaga pagdating sa'yo. Oo nga pala Ate Maika. Nakwento ko na dati na wala na dito sa bahay si Kuya Jay, di ba? Tapos alam mo ba, nagsimula na rin si Mommy na… Donna, may kailangan na nga pala akong gawin. Ha? Anong gagawin mo ate? Maglilinis lang ako ng lababo kasi parang nakita ko kanina na medyo madumi na. Pero gabi na Ate Maika, hindi ba pwede na ipagpabukas mo na lang yun? Hindi pwede. Alam mo naman na hindi ako napapakali kapag may nakita ako madumi sa kusina. O sige na, tatawagan na lang uli kita bukas ha. Basta sabihin mo na lang sa akin kung may kailangan kang bayaran o paggagastosan sa school nyo, okay? Sige ate, thank you. Bye. Bye din. Hay, tapos na rin ako magligpit sa wakas. Oh, bakit bigla ka na lang napabuntong hininga dyan, sweetie? Wala lang. Ano ba yun? Sabihin mo na sa akin. Si Donna kasi, may kinukwento dapat siya na tungkol kay Mommy. O tapos, anong tungkol sa mami mo? Hindi ko alam. Ha? Akala ko ba may ikakwento dapat si Donna? Oo nga pero hindi naman niya natuloy yung gusto niyang ikwento.
Bakit naman? Kasi bigla na ako nagpaalam sa kanya sa tawag. Ang sabi ko may kailangan akong gawin sa kusina para lang maputol na yung tawag namin. Iniiwasan ko kasi marinig yung gusto niyang ikwento tungkol kay Mommy. Sweetie, hindi ba parang medyo matagal mo nang tinitiis na hindi ka usapin ng mami mo? Ilang buwan mo na rin siyang hindi tinatawagan. Alam ko pero nakakaramdam pa rin kasi ako ng inis ngayon. Naiinis ako kasi nga para bang mas gusto niya pang kasama nun yung bastos na Jay na yun kesa sa amin ni Donna. Mas pinili niya pa yun kesa sa akin na anak niya na ilang taon na nagtrabaho para sa kanya. Ang tanda na ni Mommy pero habang tumatagal, para siyang tumatanda ng paurong. Wala naman kasing perpektong tao, sweetie. Kahit ang mga magulang natin, pwede pa rin sila magkamali, parang tayo. At sa oras na mangyari yon, tayong mga anak naman nila ang dapat na tumulong para maitama ang pagkakamali na yon. Mula nang umalis ako sa bahay namin ay hindi na ako naguhulog ng pera sa bank account ni Mommy, Papa Dudut. Kay Don ako na lamang pinapadala ang panggastos na kailangan niya para sa school allowance niya. Nagbibigay ako ng kaunting extra para sa panggastos niya sa bahay at halos sapat lamang para wala rin siyang maiabot kay Mommy. Kasi sigurado ako na gagastosin niya lamang ang pera sa mahjong at pagbo-ballroom o sa kung ano pa bang mga libangan niya. Kagaya ng sabi ko kanina ay wala namang problema kung gawin ni Mommy ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Pero ayoko lang talaga na kinakalimutan niya ang responsibilidad niya sa amin. Ayoko nang kinakalimutan niyang nanay na siya at may dalawa ng anak na parehong babae pa. May parte rin noon sa sarili ko ang nagigilty dahil sa naging sagutan namin ni Mommy, Papa Dudut. Alam ko na hindi tama ang ginagawa kong pagtaas ng boses sa kanya noon at panunumbat. Sadyang napuno lang talaga ako ng araw na yon at alam kong kailangan kong maihinga sa ibang lugar ang bigat at sama ng loob na nararamdaman ko. Pero tama nga si Efren. Mabilis talagang mawala ang inis na nararamdaman mo lalo na kung para yon sa taong mahal mo. Dahil nga sa paglipas ng mga buwan, doon ko naisip ang mga maling nagawa ko sa mami ko. Kaya naman nag-decide ako na dumalaw sa bahay namin, Papa Dudut. Donna, nakauwi ka na ba? Bakit parang ang tahimik ng bahay? Teka, ang kalat naman dito sa sala. Ano to? Ang daming plastic na mga damit. Tsaka bakit may tripod dito? Ate Maika? Ate Maika! Namiss kita! Payakap nga ako! Ang higpit ng yakap ah. Siyempre, sobrang namiss talaga kita. Namiss din kita. Kasama mo ba si Kuya Efren? Hindi, kasi may lakad siya ngayon. Upo muna tayo dito sa sofa. Teka, ibababa ko lang sa sahig yung ibang plastic ng damit na nandito. Ayan. Tara, upo na tayo, Ate Maika. Sige. Bakit wala kang dala na malaking bag o gamit? Hindi rin naman kasi ako magtatagal. Dumaan lang talaga ako kasi may pinuntahan ako dyan sa malapit. Bakit ang dami mga damit na naka-plastic dito sa sala? Hindi naman siguro to dun sa bastos na Jay na yun, no? Eh naku, hindi yan kay Kuya Jay, ate. Matagal na nga yun pinalayas ni Mommy kasi nahuli niyang ninanakawan siya ng alahas. Ano? Pati ba naman alahas ni Mommy pinag-interesan pa ng lalaking yun? Oo, muntik na nga raw manakaw yung wedding ring nila ni Daddy. Mabuti na lang at sa ibang box niya na itago kasi iba na raw ang kutob niya sa mga kilos ni Kuya Jay. Paano niya nahuli ang lalaking yun? Wala ako nun dito sa bahay eh. Pero ang kwento ni Mommy, umalis siya para mamalengke. Tapos may nakalimutan siya, kaya bumalik siya. At doon niya nakita si Kuya Jay na pilit na sinisira yung jewelry box niya. Hayop talagang lalaking yun. Kaya nga eh, buti na lang hindi nasaktan ni Kuya Jay si Mommy. Nang takutin niya raw si Kuya Jay na ipapapulis sa tangkang pagnanakaw niya ng alahas ni Mommy, ayun, kaagad na umalis at hindi na nagpakita rito.
May naiwan pa nga siyang mga gamit dito sa bahay pero tinapon na lahat ni Mami. Hindi ko alam na ganyan na pala ang nangyari dito habang wala ako. Kasi nga sa tuwing susubukan kong magkwento sa'yo, palagi kang umiiwas basta tungkol kay Mami ang topic. Ayoko naman napilitin kang makinig kasi baka sa akin ka naman magalit. Sorry ate ha, hinintay ko lang talagang pumunta ka rito para makwento ko sa'yo ng personal. Ayos lang, Donna. Huwag kang mag-alala. Medyo nagigilty nga ako kasi ang dami ko na palang hindi alam sa nangyari dito sa bahay natin. Ayos na yun ate. Okay lang naman kami dito ni Mami. Ang bilis niya ngang mag-move on sa hayop na lalaking yun eh. Mabuti naman kung ganun. Teka, ano nga itong mga naka-plastic na mga damit na binaba mo dito sa sahig? Mga paninda yan ni Mami. Paninda ni Mami? Ay, grabe. Napakainit sa labas. Maika, sa wakas umuwi ka na. Dumaan lang po ako dito kasi may pinuntahan ako na malapit dyan. Saan po kayo galing? Sa Mahjong na naman. Naku, matagal nang hindi nagmamadyong si Mami, Ate Maika. Talaga? Oo. Matagal na akong hindi pumupunta doon kina kumare para magmadyong. Hindi na nga rin ako sumasama sa pagzuzumba o ballroom dancing nila. Galing ako sa may plaza kasi nakipag-meet ako doon sa 3 customer ko na umorder ng mga damit. Nag-online selling na kasi ako ng mga branded pero second hand na gamit. Ito po bang mga damit na naka-plastic ang tinutukoy nyo? Oo, yan nga. Alam mo kasi, mula nung palayasin ko dito yung magnanakaw na ex-boyfriend ko, ang dami kong na-realize noon. Kasama na dun yung mga sinabi mo na ang tagal mo na palang nagtatrabaho para sa bahay na to. Kaya nagpatulong ako kay Donna na mag-isip ng pwede kong pagkakitaan. At yung pag-online selling ng mga damit ang sinuggest ko kay Mami. Sakto kasi yung kaklase ko, may alam siyang warehouse na bagsakan ng mga ganong damit at mura lang talaga makukuha. Medyo maliit lang ang tubo ni Mami, pero nababawi naman niya yung puhunan saka kumikita rin siya kahit papano. Mas malakas ang benta niya kapag nagla-live selling siya kasi alam mo naman kung gaano kadaldal si Mami sa harap ng camera. Tsaka huwag kang mag-alala, Maika, kasi pera ko naman ang ginamit ko para sa puhunan dito sa maliit na negosyo ko. May naipon din naman ako kahit papaano at naging sapat na para makabili ako ng 2 sako ng mga damit na pangbenta ko. Kaya, pasensya ka na kung medyo makalat dito sa bahay natin, ha? Wala namang pong problema sa akin kung makalat dito sa bahay, Mami. Pasensya ka na rin pala sa naging pagtatalo natin nung nakaraan. Alam ko naman na may mali rin ako, kaya gusto kong mag-sorry kasi… Ako po ang dapat na mag-sorry, Mami. Kasi, una po sa lahat, hindi ko po kayo dapat na pinagtaasan ng boses ng araw na yon. At marami rin po akong masasakit na salitang nabitawan. Siguro po, kalimutan na lang po natin yon. Kasi ang mas mahalaga po ngayon, naiintindihan na po natin ang isa't isa. Papadudot nung umalis ako sa bahay namin ay hindi rin yon naging madali para sa akin. Dahil iba talaga ang kutob ko sa ugali ng Jane na yon. Pero mabigat kasi talaga ang pakiramdam ko noon at alam ko na mas lalaki lang ang pagtatalo namin ni Mami kapag hindi ako umalis. Kaya naman minabuti ko na doon muna magstay sa tinutuluyan ni Efren para magpalipas ng sama ng loob. Pagkatapos noon ay sa tuwing tatawagan ko si Donna para kumustahin ay hindi talaga ako nagpapakwento ng kahit na ano tungkol kay Mami. Kapag sinusubukan niya na mag-open ng topic tungkol kay Mami ay puputulin ko na kaagad ang pag-uusap namin at ibababa ang tawag. Kaya wala kaming ibang napag-uusapan noon kundi tungkol sa kanya lamang o sa pag-aaral niya. Wala rin ako naging ibang balita tungkol kay Mami dahil blinako na siya sa mga social media accounts ko. At siguro dahil sa pride at Mami ko siya ay hindi niya rin sinubukan na tawagan o i-text pa ako. Pero dumating ang time na bigla kong naramdaman na nami-miss ko na rin si Mami Papadudot. Yun ang oras na nagigilty na rin ako dahil sa naging pagtatalo namin. Yung huli kasi ang pinakamalalang pag-aaway talaga namin. Kaya nang lumipas sa mga araw noon ay naiiyak na lamang ako
sa tuwing naiisip ko ang araw na yon. Tiniis ko lang talaga na hindi muna umuwi kaagad sa bahay dahil baka mas mag-away lamang kami ni Mommy. At gusto ko rin na ipakita kay Mommy kung ano ba ang bagay na kinakagalit ko sa kanya. Gusto kong ma-realize niya na pareho kaming may pagkakamali noon, na hindi porke anak niya lamang ako ay siya na ang palaging tama. At hindi ko nga inaasahan ang makikita ko noon, Papa Dudut. Yung biglang pagbabago ni Mommy at maiinis pa nga sana ako kasi nakita kong medyo makalat ang bahay. Yun pala ay nagsisimula ng mag-online selling si Mommy para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Kasi nga hindi na ako nagbibigay ng allowance para sa kanya, kaya gumawa na rin siya ng paraan para magkaroon siya ng sarili niyang pera. Ang nakakatuwa lang ay ginagawa niya ang bagay na yon hindi lang para sa sarili niya kundi para na rin sa bahay at kay Donna. Papa Dudut, hindi ko na rin nakita noon si Jay at buti na lang talaga kasi baka ako pa mismo ang magsampa ng demanda para tuluyan siyang makulong. Naging maayos na rin ang relasyon namin ni Mommy at lumago pa nga ang negosyo niya. Mula sa tinitinda niyang mga damit online ay nagkaroon na rin siya ng iba pang mga tinitinda kagaya ng mga gamit sa bahay hanggang sa magkaroon na siya ng sarili niyang maliit na butik dito sa amin. Minsan talaga masusubok din ang pasensya natin nang dahil sa mga taong nakakatanda sa atin. Tayo na lang mga mag-a-adjust para sa kanila. Ganun pa man ay huwag nating kakalimutan na bigyan sila ng respeto. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at mabuhay po ang Barangay Love Stories at ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Micah. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1